at pagkain sa bayan. Ang iba, kahit gutom, ay tinungo ang City Hall para makatawag sa mga kamag-anak. Kapatid lang ako dun sa baras. Para hindi na namin siguro nila makikita dun sa may kampiti. Humingi ko akong tulong po sa mga kapatid ko doon sa Maynila. Ligtas po kami. Pero si Reggie po, wala na po sila. Para makontak ko ang mga anak ko, ang mga kamag-anak ko doon kasi wala nga kaming kontak kasi walang kuryente. Marami ang nagbabakasakaling makakuha ng mapapakinabangan tulad ng pagkain, tubig at anumang pwedeng gamit tulad ng puto. Pinilit namin kasi hindi na kami makapag-travel. O talaga hindi na kami makapag-travel dahil wala kaming gasolina. Para sa multicab namin o kaya motor. Para makapunta kami sa ibang lugar, makabili kami ng pagkain. Mga grocery dito. Pinangransak na. Lahat. Wala na. Kakagulo na dito sa Tacloban. Pero may kwento pa din ng pag-asa. Nawasak din ang bahay ampunan ni tinayo ng banyagang si Erlen na 10 taon nang nakatira dito. 50 bata ang nagsiksikan sa bubong nang tumaas ang tubig. Sa kabila nito, nakangiti pa din sila. It was amazing. Up there is the longest 1.5 hour of my life, of their life. But it also showed the true spirit of humanity and the true spirit of Filipino. They were really holding on, refusing to surrender, refusing to give up. Surrender is not an option here. Definitely not. Samantala, dumating na ang panibagong batch na relief goods sa lungsod. Dumami na din ang nakikita nating pulis at militar sa lungsod, kaya masasabing mas kontrolado na ngayon ang sitwasyon dito. You have to understand that the people here show some violent actions because they're hungry, because they're thirsty. It's not because they want to harm anybody. We've also seen that there are a lot of people coming in the city that are not from here. And that is what we're monitoring now.